Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosem. Sagot kita. Napapakinggan nyo po kami ngayon sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At tayo ay kasalukuyang nagtitest broadcast sa Signal Channel 19. Naku, kamusta na po kayo mga kapatid, lalo na ngayon na long weekend. Hopefully, nakapahinga kayo ng maayos. Yun nga lang, kapag po mga ganitong panahon, ramdam na ramdam nyo na talaga yung pag-ulan. Dito kasi sa atin kanina, medyo maulan na talaga no? Kanina nanggaling din ako dito sa may area namin sa Pasig. Abay, hindi ko na kinailangang magdilig ng halaman Pag-check ko dun sa mga alam nyo na, nagsusubok maging plantita. No? Pag-check ko doon sa halaman ko, basa-basa na ng tubig yung dahon. Hindi ko man lamang namalaya na umulan pala. Makulimlim pa rin talaga yung panahon. Pagbalik natin dito sa Mandaluyong. Although, mga bandang alas 3:45 kanina, pagdating natin dito sa TV5 area, wala namang ulan na sa kalsada. Mukhang tumila na. Pero, alam nyo na, kahit na medyo tila na yung ulan sa mga panahong ito, pabugso-bugso pa rin yung ating sama ng panahon. So, mga kapatid, wag ninyong kakalimutan na palagi ang magdala ng payong. Aba, must na yan ngayon. Payong o kaya para dun sa ating mga rider, yung kanilang kapote, wag kakalimutan kasi kahit po tag-ulan, bawal magkasakit. Kaya ang ating vitamin C, naku, dino-double dose ko na naman. Parang naalala ko yung mga double dose natin ng vitamin C, yung mag-1,000 milligrams ka. Parang ginawa ko siya nung pandemic tapos natigil, 1 tablet na lang uli. Ngayon, mukhang ginagawa ko na naman siya, natatakot na naman magkaroon ng trangkaso. Kasi kapag ganitong pabago-bago yung panahon, sobrang init, tas biglang bubuhos yung ulan, parang feeling ko masyadong takaw sakit kasi pati yung katawan natin nag-a-adjust sa klima. Although, ang sinasabi nga po ng pamahalaan, tapos na daw. Yung matinding tag-init na hinaluan pa natin ng ating kondisyon ng El Nino. Idineklara na po kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan bago pumasok ang buwan po ng Hunyo mula sa sobrang init na tag-init. Dapat maghanda naman po tayo ngayon sa matinding pag-ulan and hopefully mabawas-bawasan yung ating pagbaha. Posible po kasi na tayong makaranas ng La Nina phenomenon. Kailan ba yung eksaktong pagsisimula ng La Nina na yan? Kasi ngayon umuulan-ulan. Hatak na ba to ng La Nina o baka hindi pa? So bakit nga ba nagkakaroon tayo nito? Nang tinatawag natin na La Nina, kakatapos lamang ng El Nino, tas ngayon ang pinaghahandaan natin yung transition ng La Nina. Ano nga ba tong La Nina? Ano bang pinagkaiba nito sa El Nino? At ano nga ba ang ginagawang preparasyon ng ating pamahalaan tungkol dito? So pag-usapan po natin yan maya-maya lamang, kasama po ang ating mga guests ngayong hapon na to, araw ng Lunes, pero happy long weekend, lalo na dun sa ating mga kapatid na Muslim. Para naman dun sa ating mga kapatid na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, sagutin nyo na po yung ating question of the day. Ang ating pong question of the day, paano nyo ba pinaghahandaan ang La Nina? Paano ka ba naghahanda sa La Nina? Kung kayo po merong mga gustong i-share o kaya gustong ibahagi sa atin, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung meron din po kayong gustong itanong, lalo na doon sa ating mga panauhin ngayong hapon, tumawag lamang po kayo sa ating tanungan hotlines 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. So ayan mga kapatid, kanina sinasabi natin na okay, officially sinabi na nga po na tapos na ang El Nino, pero ang problema, mukhang magsisimula rin yung La Nina. Kailan ba yung official na pagsisimula na ito? Ito bang ulan na nararanasan natin? Dulot na ba ito ng La Nina? Naku, alamin na po natin dahil makakausap po natin live via StreamYard si Miss Annalisa Solis. Siya po ang Chief o Hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am Annalisa, magandang hapon po sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Yes, good afternoon, Miss Maricel. Good afternoon po
sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Naririnig po ako? Yes, malinaw po, Miss Annalisa. Salamat po sa pagsama ninyo kahit na alam namin long weekend, dapat holiday, ano. Pero ang pag-asa, wala naman ding atang holiday. Para rin kayong kami dito sa Wala pong media, ano, day hindi rin off. talaga tayo nagbabakasyon. Tama po. 24/7 po ang pag-asa, hindi po nawawala ng tao sa opisina. Pero ma'am, Opo, na-appreciate good po namin afternoon. yung lahat ng tulong po ninyo, especially yung mga information na binibigay nyo po sa amin sa El Nino. Sinabi nga po, natapos na yung El Nino, but now, meron pong La Nina. Pero bago po natin himay-himayin yan para maunawaan din po ng ating mga viewers, ano bang pinagkaiba nitong dalawang to? Unahin ko po muna yung na-experience natin na pag-ulan. Ngayon, kakatapos lamang po ng ulan dito sa Hmm. may bahagi ng Mandaluyong. Ano po ba yung reason? Bakit po every now and then umuulan dito sa Metro Manila? So southwest monsoon po or habagat yung umiiral po dito sa Metro Manila, lalong-lalo na po dun sa kabuuang bahagi ng western section ng Luzon, kasama yung Visayas area. So kaya medyo cloudy, maulan, so may mga rain showers and thunderstorms dyan sa may western Visayas, dito nga po sa Metro Manila. Most parts ng western Luzon, dyan sa may Zambales, Bataan, Cavite, including itong portion po dito sa Laguna at Batangas, as well as yung Mimaropa. And yung mga rest of the country naman natin, nakakaranas pa rin po ng mga isolated rain showers naman, dulot ng mga tinatawag na localized thunderstorm. So medyo cloudy ang ating kabuuan ng ating bansa. Ma'am, I understand, madalas nyo na pong ine-explain kung ano po yung ibig sabihin nitong mga southwest monsoon at saka po yung localized thunderstorms. Pero for the benefit po nung mga ngayon lamang mayat maya natin naririnig, habagat. Ano po bang ibig sabihin nitong southwest monsoon? Paano ba nabubuo itong habagat at bakit siya nagdudulot ng pag-ulan? Oo. So, unang-una meron tayong tinatawag na seasonal shift ng ating wind system. So, ito yung habagat or southwest monsoon kapag yung tinatawag nating northern hemisphere winter. Kasi usually po, ang northern hemisphere, summer po pala. Usually po kasi ang northern hemisphere summer ay June, July, August. Yun po, yung may mga distinct winter, spring, summer, fall. So, yun po yung may distinct na yon. Ang Northern Hemisphere summer ay June, July, August. And then yung nagkakaroon naman po tayo ng amihan, yung Northeast Monsoon or Habaga or amihan kapag naman po yung Northern Hemisphere winter. So usually po yan ay mga November, December, January, February. So, bakit po nagkakaroon nun? So, kung titingnan po natin, ngayon habagat, Northern Hemisphere summer. Mas mainit ang temperatura dito sa Northern Hemisphere. Ngayon, yan naman po sa may Southern Hemisphere, winter po dyan. Kung pupunta tayo sa Australia, New Zealand. So, ang tendency po, yung hangin galing sa Southern Hemisphere dahil winter po, pumupunta siya dito at tumatawid dito sa atin sa equator at dumadating sa atin in a southwest direction. Kaya tinatawag po siyang southwest monsoon. Ngayon, yan po ay dadaan dito sa may malaking karagatan. So, ibig sabihin, kumukuha siya ng mga moisture dyan, kaya nagbibigay po yan ng pag-uulan sa atin. And sinasabi nga po natin ay Ayun. Northern Hemisphere, meron din pong nanggagaling na hangin galing po dito sa may Indian Ocean. So, yan naman po yung tinatawag Mm. nating summer monsoon or yung Northern Hemisphere monsoon. Kaya yan po yung combined na nagbibigay sa atin ng habagat. That Medyo explains. technical po, no? Oo, Pero yun po technical yung nga. nakikita, yun po yung dahil. May ano talaga, no? Masyado talaga siyang technical. Pero yun, na-gets namin, ma'am. So, yung moisture pala, Medyo no? Na dinadala sa atin. Kaya pala, does it also explain kung bakit napakainit, pero umuulan? Yes, tama po kayo. Dahil Oo. kumukuha ng mga moisture galing po sa karagatan, habagat. So, ibig sabihin po darating sa atin yung southwest direction. So, yan po yung nagbibigay ng mahangin and then yung tinatawag na maraming rain showers o thunderstorm or usually kapag may bagyo, nag-e-enhance din ng habagat kapag may kasabay na bagyo ito. Yung sinasabi po ninyo, ma'am, kanina na localized thunderstorms. What does it mean? So, yung localized thunderstorm,
Yung localized thunderstorm naman, kahit po hindi siya naiimpluwensyahan ng habagat or southwest monsoon, nagkakaroon pa rin po ng pag-uulan dahil sa sobrang init ng temperatura Mhm. ng ating land. So, ibig sabihin po, yung tinatawag nating water cycle, warm air rises. So, kapag umiinit po yung ating hangin, and then pumupunta siya sa itaas, nagkakaroon ng mga cloudiness. And Mm. then kapag sobrang napakabigat na po ng cloudiness na yan po ay ang meron yan ay puro mga ice crystals at saka yung mga tubig na kapag sobrang bigat na ay pumapatak sa atin at minsan nagkakaroon din po ng mga tinatawag na mga thunderstorms and lightning. So yun po yung mga tinatawag na localized Hmm. thunderstorm na isolated lang siya. Hindi Mm. siya sa buong kabuuan, maaring sa isang lugar lang umuulan, sa ibang lugar hindi. So, ibig sabihin kapag nakaka-experience tayo ng mainit na panahon, wag pa kasi siguro kasi baka maya-maya uulan na yan. Kumbaga nabigatan na yung ulap natin, bubuhos na Yes. yung tubig. Opo, tama po kayo diyan. Kaya Oo. usually, Miss Maricel, nakakaranas din tayo ng matataas na heat index or yung discomfort level ng more than halimbawa 53. So, ibig sabihin po niya kapag sobrang init na rin na maghapon, so posible magkaroon na rin po ng mga local thunderstorm activities Ayun. po kapag sobrang napakainit na maghapon na maaaring uulan na rin at magkaroon na rin ng thunderstorm sa hapon. Okay. So, Ma'am Annalisa, officially, tag-ulan na po tayo ngayon dito sa ating bansa. Gaano po karami yung bagyo na inaasahan natin na darating ngayon o papasok ngayon dito sa Pilipinas for this year, for 2024? So sa ngayon po, ang forecast ng pag-asa ay mga around 13 to 16 na bagyo. So Miss Mm. Maricel, nakakaisa pa lang po tayo Mm. nitong last May at hindi pa po yan nasusundan. Although pag-asa forecasted around 1 or 2 na bagyo ngayong Hunyo. And sa ngayon, medyo wala pa rin tayo nakikita ng mga TC-like formation. Medyo mababa pa rin yung likelihood. But still, may possibility pa rin around 1 at least or 2 ngayong June. So yun po yung nakikita natin na possible na bilang ng bagyong sa ngayon. So, 1 or 2 na bagyo within the month, pero 13 to 16 na possible na bagyo within the year. Mukhang mas kaunti po ito, ano, itong inaasahan natin compared nung mga previous years, yung average natin na bagyo kada taon. Tama po ba? Yes, tama ka, Miss Maricel. Around 19 to 20 ang bilang ng bagyo natin on the average. Pero last year, nakalabing-isa lang din tayo dahil meron Mm. nga po tayong umiiral na strong El Nino noong Yes. nakaraang taon. Etong first half ng taon natin ay El Nino pa rin. Kaya mababa pa rin yung bilang ng bagyo na posible nating maranasan sa ngayon. Oo nga kasi so kailan po natin inaasahan usually natatama itong mga bagyo na to dito sa Pilipinas, etong 13 to 16 typhoon? So usually, etong mga bagyong ito ay tatama within from June to December. And then meron siyang tinatawag na mga prepared tracks ng bagyo o yung mga tinatawag na historical track. So usually po kapag buwan ng Hunyo, maaring ito yung mga nagre-recarve doon sa may parte ng northeastern Luzon ng area, yung maaring hindi siya tatama sa kalupaan, pero posible itong magpa-enhance ng ating southwest monsoon or habagat. Or there are Mm. tropical cyclones din naman sa buwan ng Hunyo na maaaring dadaan or tatama dun sa ating kalupaan, dyan sa may parte ng Eastern Visayas, Bicol area, Southern Luzon, and then yung mainland Luzon natin, as well as yung Mimaropac, kapag yan ay tatama or dadaan sa kalupaan. So yun yung mga usual na tracks ng ating bagyo sa buwan ng Hunyo. Oo nga mama, no, napansin ko, bakit nga yan yung usual tracks natin? Does it have something to do with the, ano ba, yung geographical location nila? Baka kasi mabundok yung isang area, palambak tong area na to. Does it have something to do with that, ma'am? Yes, tama. Oo, tama din yung topography and geography natin. So kaya ganon dahil kung kailan yung exposure natin, yung direct exposure natin sa araw. At isa pa din ang tinitingnan po natin yung usual track ng bagyo, yung oscillation ng tinatawag nating intertropical convergence zone. So usually po kasi yung intertropical convergence zone,
ito yung series ng mga low pressure area na nag-oscillate lang po north to south ng ating bansa. So usually at this time of the year, so maaaring usually dapat nagno-northward na po yan. So yung intertropical convergence zone kasi, yun po yung breeding places ng ating mga bagyo. So ibig sabihin, kung nasaan yung intertropical convergence zone, yung position nun, yun din po yung usual tracks ng ating mga bagyo. Kaya nakikita natin na ito yung mga track ng bagyo na sinusundan kapag may particular na buwan tayong tinitingnan. Kaya kami ma'am sa Marikina, sanay na kami sa baha eh. Kasi tamain din talaga ng mga malalakas na ulan eh. No? Pero ma'am, pag-usapan naman po muna natin yung La Nina kasi sinabi nga po ng pamahalaan na tapos na officially yung El Nino. Pero I understand, meron po tayong inaasahan na La Nina. Kailan po ba natin masisimulan na maramdaman itong La Nina phenomenon? At pakipaliwanag nga po ma'am very briefly, ano ba ibig sabihin pag sinabi nating La Nina? Ano bang kaibahan nito sa El Nino? Mm. So, Miss Maricel, kung yung El Nino is yung unusual na pag-init na temperatura ng dagat Pasipiko, yung tinitingnan natin yung Central at Eastern Equatorial Pacific, ito naman yung kabaliktaran, yung unusual na paglamig ng temperatura dun sa dagat Pasipiko, sa Central at Eastern. Pero kapag La Nina, mas mainit naman yung temperatura ng dagat na malapit sa atin. So, ibig sabihin, mas possible yung formation ng maraming kaulapan or mga bagyo or low pressure. Kaya usually, ang mataas na probability ng pagkakaroon ng maraming ulan na andon kapag merong La Nina tayo. So yun po, kapag El Nino, mas mataas ang probability na mababa ang ulan natin na posibleng mauwi sa drought. So ito namang La Nina, mas mataas ang posibilidad na posibleng marami ang ulan nating maranasan at posible pong mauwi dun sa mga floods or landslides or yung mga rain-induced landslides na tinatawag natin. So kailan po natin inaasahan talaga yung sasabihin natin na officially La Nina na yun na-experience natin? And ngayong panahon na to, ano po ito? Nasa transition period na po ba tayo? Well, sa ngayon po ay naglabas ang pag-asa ng Final El Nino Advisory nung first week ng June. Ibig sabihin po, ENSO neutral condition ang nananatili. Walang El Nino, wala pa rin po tayong La Nina. Pero nagtaas ang pag-asa ng La Nina Watch. Ibig sabihin po, ay posibilidad ng pagkakaroon ng La Nina within the next 6 months. Yan po ang ibig sabihin natin. At sa ngayon, La Nina is favored to develop July, August, September, which is around 65%. So, Miss Maricel, kung tinignan po at minomonitor natin, medyo mas bumaba ang tsansa ng 65% from 69% previously nung nakaraang buwan ng July, August, September. At nakikita po natin by around November, December, January next year, yun po yung mataas ang tsansa na more than 85%. So sa ngayon po, ang nakikita natin po, yung magiging dominant category na pagkakaroon ng La Nina is by August, September, October. So ito po yung possibility ng pagkakaroon ng La Nina August, September, October season. So sa ngayon po, wala pa po tayong La Nina, tag-ulan at habagat pa lang po ang ating nararanasan sa ngayon. Pero ma'am, may natandaan po ako na nabanggit ng Pag-asa when you had the press briefing in Malacanang na kapag pala La Nina, kumbaga mas mabilis na umabot yung bagyo doon sa area mula sa dagat. Pakipaliwanag nga po yun. Ano po bang ibig sabihin na mas mabilis yung abot ng bagyo doon sa area? Ang ibig sabihin lang po natin na kapag La Nina, sabi nga po natin, mas mainit yung temperatura or yung mas warmer yung sea surface temperature na malapit sa ating karagatan dito po sa may Western Pacific. So, ibig sabihin po, kung dyan mas mainit yung temperatura ng dagat, dyan mas mabilis na de-develop yung ating mga bagyo, which is closer dun sa Philippine Islands, sa landmass. Ayun. Hindi kagaya po ng El Nino na mas malayo yung tropical cyclone development dahil yung mas malayo po na parte ng dagat ang mas mainit ang temperatura. Kapag La Nina, mas mainit po yung dagat na malapit sa atin. So, ibig sabihin po, mas malapit yung tropical cyclone development. Kaya usually,
andyan na malapit na sa kalupaan, tsaka pa lang siya nagiging bagyo. So yun po yung mga possible scenario na nangyayari kapag po merong La Nina, lalong-lalo na po sa pagpasok ng ating amihan seasons. So Tama usually, ganyan po yung nangyayari. tama ba mamang intindi ko na kung halimbawa dati yung isang bagyo normally mga 2 days bago dumating sa kalupaan, ito pwedeng 1 day. Ganun ba 'yon? Opo, may mga gano'ng Oo. possibility na kung saan, kung low pressure area pa lang kahapon, maaaring bagyo na ngayon at magtaas agad tayo ng signal na malapit na sa kalupaan. So may mga Mm. gano'ng posibilidad. Pero may mga instances din po na malayo pa yung bagyo ay posible din po na nadadaan or posibleng mag-recarb dito sa atin. Mm. How Pero yun about po yung po nakikita natin, may mm. mga senaryo po na mas malapit na. How about po yung lakas ng bagyo in terms of tubig, in terms of hangin? Paano ito naapektuhan ng La Nina? Mm. Should we expect na mas malakas siya kasi may La Nina? Mm. Mm. Actually, kahit may El Nino or La Nina or kahit walang El Nino or La Nina, nakakaranas tayo ng mga bagyo na malalakas ang hangin at Mm. marami ang tubig. Pero kapag La Nina, mas nakikita natin yung marami yung associated rainfall dulot ng bagyo. So kung hindi man ng bagyo, kundi yung ating mga other rain-bearing weather system natin. So kagaya po ng mga intertropical convergence zone, yung mga low pressure area, so yan po yung maraming nagko-contribute din sa ating tubig ulan. At isa na nga din po yung mga bagyo usually kapag La Nina. Mm. Mas marami siyang dalang tubig ulan. Ma'am, kanina may sinabi po kayo na usually kapag ka ganitong nagkakabagyo, nakaka-experience tayo ng ulan, meron talagang tinatahak yung bagyo, ano, depende rin dun sa mga location ng mga area. So, ibig po bang sabihin ito, yun pong mga areas na yun, kagaya po nung nabanggit ninyo na Bicol, ito rin po yung aasahan natin na teka, baka dito yung matinding epekto ng El Nina. Ng La Nina, rather. Ng La Nina. So usually, hindi lang po sa Bicol kundi mostly kung ito ay posibleng makaapekto during amihan season, therefore yung mga nasa eastern section ng ating bansa, yan po ang mataas ang prone sa La Nina, dulot din po ng maraming tubig na ulan, dulot ng bagyo or yung other weather system. So usually yung nasa eastern section ng ating bansa. Pero kung magko-cross yung mga bagyo or yung intertropical convergence zone, so apektado din yung mga ibang bahagi ng ating bansa. Okay. Nabanggit po ninyo kanina, ma'am, August, September, October, possible yung La Nina na ma-experience natin. Pero gaano po ito katagal na inaasahan nating mararanasan po ng Pilipinas? Well, sa ngayon, nakikita natin it could be a week La Nina. May Mhm. mga possible din na moderate pero maliit pa rin ang tsansa. So sa ngayon, nakikita ng mga models natin ay weak La Nina siya. May possibility, maliit na tsansa na maging moderate until at least yung nakikita po natin yung forecast natin up to first quarter ng 2025. Yun pa lang po yung nakikita ng ating mga models. So kailangan we need to keep on updating itong ating monitoring ng La Nina sa possibility. So for now, nakikita natin until first quarter ng 2025 kung sakaling magkaroon tayo ng La Nina because the probability is still more than 70% Mm. by January, February, March 2025. Medyo matagal din yun, ma'am, ha? So ano po yung ginagawa ngayon ng pamahalaan to ensure na, teka, mapapaghandaan natin tong possible impact ng La Nina? Hmm. Well, sa ngayon po ay yung po tinatawag nating Task Force El Nino ay nagkakaroon pa rin po tayo ng mga pagpupulong diyan. So kung tapos na po yung El Nino, it could be shifted to Task Force La Nina kasi yan naman po ay possible na Task Force ENSO, El Nino and La Nina. So Mm. yung ating pong mga different national government and concerned agencies na member po ng task force ay nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag na mga strategic national action plans and interventions as early as now ay napapag-usapan na po kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na po yung agriculture sector. So meron po tayong direktang ugnayan sa Department of Agriculture as well as yun sa ating water resources sector. So Mm. kailangan po natin na
dapat gawin, yung mga check natin yung mga flood warnings and advisories from DOST Pag-asa, as well as yung ating mga local disaster reduction and management offices. So yun po yung dapat nating pakinggan. Mm-mm. And dahil may tubig, so i-maximize natin yung rainwater harvesting facilities natin and storage. And yung tinatawag natin yung mga disaster or emergency disaster kit, dapat po laging ihanda natin yan. Okay. Sorry, So ma'am. yun ding ating mga 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 canals. Mhm. Opo. So alisin natin yung mga obstruction sa ating mga canals. Ay, oo, importante yan, yung mga barado, para wag tayong bahain. Nako! Pero, ma'am, sorry may naalala lang ako. You mentioned earlier na bumaba yung chances natin ng La Nina. Ngayong month ba, parang sabi nyo, nag-65% na lang siya from 69. Ano nga po yung dahilan? Bakit po bumaba yung chances? Mukhang mas tumaas pagdating ng August. Opo. Opo. So yun naman po is yung July, August, September kasi yun po yung minomonitor natin dahil yun ay nakaraan ay 69%. So ngayon po ay 65%. Kasi ang tinitingnan natin dyan, Ms. Maricel, kung ito ay tumaas ng more than 70%, yun po yung magtataas ang pag-asa ng La Nina alert. So ngayon, hindi pa po tayo nagtataas ng La Nina alert dahil nasa 65% pa rin nga po ang probability Opo. ngayong July, August, September. I So in the see. next 2 to 3 months, so wala pang 70%. So yun po yung ibig sabihin noon. Okay, malinaw po. Ma'am, reminder na lamang po ninyo sa ating mga kababayan, ano ba yung dapat nating gawin, ano ba yung mga hindi natin dapat gawin, lalo na ngayon na may inaasahan tayong La Nina phenomenon. Well, gaya po ng nabanggit natin kanina, so check for flood warnings and advisories coming from DOST Pag-asa. So makinig po lagi kayo sa mga latest update. At yan po ay readily available sa Facebook account, sa Twitter, sa X media, at saka sa YouTube channel, as well as dun sa Pag-asa website, bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Nandun po yung lahat ng mga updates, advisories, and warnings coming from Pag-asa. And sabi nga po natin, remove anything that obstructs the free flow ng ating tubig sa different water bodies sa ating mga lugar. So makipagtulungan po tayo, hindi lang po yung pamahalaan ang kailangan gumawa niyan, kundi po tulong-tulong tayo, lahat na po ang publiko. And cooperate on local measures to help mitigate the impacts of La Nina, yung different sectors natin. So sa agriculture, so nagkakaroon naman po ng mga preparation sa mga post-harvest facilities and yung mga storage of agricultural produce, yung Department of Agriculture. So katuwang naman po natin sila palagi. And also, kung kailangan po nating i-check yung advisories from agriculture officials, kung kinakailangan na pong makakuha ng crop insurance para po ma-insure yung ating mga pananim sa oras na magkaroon ng pagbabaha dulot ng La Nina. And also always have your emergency disaster kit ready, yung ating go bag po. So yun yung wag nating kalilimutan. Alright, nako, marami pong salamat sa inyo. Ms. Annalisa Solis, ang Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Thank you po for joining us this afternoon. O yan mga kapatid. Mga kapatid ha, maganda yung reminder ni Ma'am Annalisa. Alam mo, ang nakakapikon sa akin talaga, yung makikita mo na meron tayong mga kababayan na sumasakay sa jeep, kakain ng mais, tas yung busal ng mais, tinatapon nila sa kalsada, wala silang pakialam kung bumaraman sa imburnal. Ay nako, lakas makainit ng ulo. Pwede ba ha, para doon sa mga kapatid natin na hindi nakaka-appreciate nung kalinisan sa kapaligiran ha? Isa po sa mga dahilan kung bakit nagbabara yung ating mga kanal, dahil dyan sa mga basura na kung san-san nyo tinatapon. Kaya utang na loob, kung kayo magyoyosi, maghanap kayo ng maayos na matatapunan ng yosi nyo. Kung kayo may kakahandi at wala kayong makitang basurahan, ibulsan nyo na muna yan. Huwag kayong magdagdag ng mga basura. Papainit nyo na naman yung ulo natin So yun ha, huwag nyong kakalimutan para tulong-tulong tayo. Hindi na tayo makadagdag pa sa mga reason kung bakit tayo nakaka-experience ng pagbaha. Nakakaloka kayo. Oh, eto na.
Uminit ulo? Kakaloka! O mga kapatid, kung kayo po merong gustong itanong o kaya merong kayong nais na idulog, or i-share, pwede po kayong makijoin sa ating discussions online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, nako kayo po, inaanyayahan namin kayo na sumagot sa ating question of the day. Ang atin pong tanong para ngayong araw na ito, paano po kayo naghahanda para sa La Nina? Sabi ng Pag-asa kanina, possible, August, ma-experience natin yung La Nina phenomenon. So, at this point, kumustahin naman po muna natin yung impact o yung effect ng El Nino sa ating bansa at saka yung gagawin nating paghahanda para sa La Nina. So para po mahimay natin ang usapin na yan, makakausap natin si El Nino Task Force Spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama. Asek, magandang hapon. Thank you for joining us kahit holiday. Magandang hapon sa iyo, Mase. Magandang hapon sa iyong mga taga-subaybay. Nako, Asik, alam ko, busy kayo, no? Dahil sa El Nino. Sana nakapag-relax kayo ngayon na long weekend. Although alam naman natin na wala rin tayo pahinga pare-pareho. Pero unahin ko na muna yung epekto nitong El Nino, particularly sa agriculture sector. Gaano po ba kalaki yung naging impact nitong El Nino, particular at sa ating sektor ng agrikultura? So, Mase, as of yung last update na nakuha natin sa NDRRMC noong June 8, nasa 9.5 billion pesos yung estimated cost nung damage and losses to the agricultural sector. In terms of hectares, 163,694 hectares yung na-damage na agricultural land. So that also translates to about 175,000 farmers yung naapektuhan. So pero kung i-compare natin yan doon sa worst El Nino year na na-experience natin nung 1997, kasi nung time na yun, 667,000 hectares yung na-damage na agricultural land. So compare that to the 163 plus thousand this year, parang 25% lang yung damage this year. So kahit papano gumana naman yung preventive measures at yung interventions na isinagawa ng gobyerno. Paki-explain nga sa amin very briefly, Ase, kung ano yung mga interventions na to. Ano yung binigay natin na assistance dito sa mga farmers natin, sa fisher folks to ensure na hindi naman ganun kabigat yung dating ng El Nino sa kanila? Nung kasagsagan ng El Nino, kapag hindi nakakapagtanim yung mga magsasaka, whether because kulang sila sa fuel para sa kanilang mga gas irrigation pumps, nagbibigay ng gas assistance. Kung kunyari, meron naman silang problema sa dating pinagkukunang source of water, yung kanilang deep well, natutuyo na o hindi nag-recharge, naghahanap ng alternative deep well, shallow tube well, ang hinuhukay para may mapagkunan sila ng tubig. So, isinaayos din yung mga irrigation canals, nagbigay din ng mga punla o seeds na drought-tolerant or heat-resistant at nagbigay din ng mga makina. So, yun yung mga tulong na ibinigay nung kasagsagan. So, January, February, March, April. Pero ito mga huli, ito ngayon actually, ngayon nasa neutral phase na tayo ng climate pattern, gaya nga ng sabi ni Ma'am Annalisa, nasa ENSO neutral phase na tayo. So, medyo nakapahinga nga tayo. Pero ito for the affected farmers and fisher folk, ito yung rehabilitation phase. So alam mo naman sa Malacanang, dahil taga Malacanang Press Corps ka, nag-iikot ang Pangulo sa iba't ibang probinsya. So halos natapos niya na yung Mindanao, nagbibigay siya ng tulong mula sa Office of the President na tinatawag na Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk, and their families na para sa Pangulo, bagamat sinasabi niya na maliit na tulong lamang po galing sa kanyang tanggapan, he hopes na yung perang ibinibigay, yung financial assistance na ibinibigay ay makakatulong sa pagsisimulang muli ng magsasaka. Kasi meron dyan na hindi naman totally nawala
yung sakahan o hindi natuyo yung sakahan. Meron naman talaga na wala silang trabaho during the entire time of the dry season. So, yun yung konting tulong na ibinibigay ng Pangulo. Pero of course, nabanggit ko, since the start of the El Nino, lahat ng ahensya po na concerned ay tumutulong naman sa mga magsasaka. Nabanggit mo, Asek, yung pag-iikot ni Presidente. I know kasama ka rin dun sa mga umiikot na yon. Ano yung observations ninyo doon sa status ng mga magsasaka natin? Where are they in terms of recovery? Sabi mo, hindi naman lahat sila, di ba? Talagang natuyo ng husto yung lupa na sinasaka. So, where are they in terms of recovery? Ang kagandahan kasi nung validation process na ginagawa ng Department of Agriculture at LGU ay ina-identify talaga nila kung sino yung pinaka-apektado. So yung mga nag-a-attend po doon sa ceremony na dinadaluhan ng Pangulo para magbigay po ng tulong yung most affected. So meron talagang extremely affected na nawalan sila ng trabaho nung panahon ng tagtuyot. Meron naman talaga na hindi mapakain yung pamilya. So yun talaga yung mga tinututukan ng Office of the President, ng Department of Agriculture, pati na rin ng DSWD. Meron naman na kahit papaano nakasurvive sila kasi nakapaghanda sila. So ang binibigay po doon kung paano mapapa-increase yung production nila. Nabanggit ko kanina yung pagbibigay ng mga punla, yung pagbibigay ng mga farm inputs at mga kagamitan para makapaghanda naman sila sa next planting season, which is the wet planting season. Kasi yung iba talaga, hindi talaga nakapagtanim, meron naman ibang nakapagtanim, kailangan lang ng konting push in terms of farm inputs, fertilizer, seeds, at saka yung mga kagamitan para makapagtanim silang muli. Nung kasagsagan ng El Nino, sabi mo nga, kasi nandito tayo sa stage na neutral tayo. Wala tayong El Nino, wala tayong La Nina. Pero nung kasagsagan ng El Nino, ano yung observations ninyo sa task force when it comes dun sa cooperation ng ordinary people? Kasi kayo very, very vocal kayo dun sa mga panawagan na utang na loob, magtipid tayo ng tubig, wag muna tayong gumamit ng mga shower, instead magbalde muna tayo, baka kasya yung isang timba sa paliligo. Nakita nyo ba yung effect dun sa mga ordinary people? How cooperative were they during nung height ng El Nino? Actually po, napaka-lax pa nga ng ginawang management ng gobyerno when it comes to yung mga ordinary people. Kasi natandaan natin yung conversation sa Malacanang, yung whether gagamit ka ba ng bidet, gagamit ka ba ng shower o tabo at saka balde. Ayan, some people thought it was just a joke na parang ano ba naman yung mungkahi na yan. Pero kasi ang isinasaalang-alang talaga natin is, lalo na dito sa Metro Manila, yung comfort ng mga tao. Kasi ayaw nating mabawasan yung allocation nila sa tubig. Ayaw nating magkaroon ng rotating brownout sa kanilang mga lugar, no? So, kaya po talaga na gano'n na lang yung papaalaala natin. Pero kasi, syempre, hanggat hindi na i-experience ng tao yung paghihirap na, yung sinabi ko, nung nag-start yung Task Force El Nino sa kanyang information campaign, by way of that first press conference nung February, parang hindi pa pinansin ng tao actually. Pero once they started feeling the heat, nagkakaroon ng problema sa tubig, nagkakaroon ng problema sa kuryente, doon na lang. I think nakikooperate naman ang publiko, ang ating mga mamamayan. Pero kasi, gaya nga na sabi ng isang kaibigan ko na communicator siya, research communications yung kanyang larangan, dapat talaga kapag dating ng panahon ng tag-init, ng El Nino, ng La Nina, ng bagyo, dapat nag-shift yung mindset natin na crisis mode. So hindi na dapat kailangan paalalahanan pang magtipid ng tubig. Kasi 'di ba, ako nung lumalaki ako, hindi naman bago yung brownout, hindi naman bago yung water interruption. So pag pinapaalalahanan tayo ng gobyerno na magtipid ng tubig, magtipid ng kuryente, ibig sabihin may posibleng worst case scenario na mangyari. So kailangan natin magtipid. So sundin natin 'yun. Pero kasi ang nangyayari siguro parang nasa huli na doon pa lang kikilos yung mga kababayan natin. So kailangan talaga attitudinal change, behavioral change para sa tuwing darating itong mga ganitong climate pattern na alam naman natin na ito na yung new normal, sabi nga ni Ma'am Annalisa, dapat talaga mag-shift na tayo to pagtitipid mode.
Oo nga, no? Hindi kasi automatic sa atin yun eh. Kailangan maya't maya may reminder. Para ngayon, di ba? From El Nino, meron naman tayong ine-expect na La Nina. So, kailangan mag-remind na naman tayo sa kanila kung ano na naman yung mga do's and don'ts natin to ensure na nagko-cooperate each and every one of us. Pero speaking of La Nina, so ang mangyayari, ASEC, from Task Force El Nino, magiging Task Force La Nina kayo once na pumasok itong phenomenon na ito. Tama ba? Yun yung nabanggit ni Ma'am Annalisa kanina eh. Opo, kasi based dun sa executive order, yung executive order number 53 na nag-reactivate at nag-reconstitute sa task force, ENSO, El Nino Southern Oscillation. So, both El Nino and La Nina po yung ima-manage ng task force. So, siguro, once i-declare na ng Pag-asa na pumasok na yung La Nina, papalitan na yung pangalan ng task force to Task Force La Nina. Ayun, klaro. So, ngayon, ang sabi po kanina ni Ma'am Annalisa, by August, baka ma-experience na natin tong La Nina. So, ano yung ibinigay na directives ni Presidente bilang paghahanda dito sa inaasahan natin na panibago na namang phenomenon? Ito yung nung nasa Isabela ang Pangulo last week. Actually, nung Tuesday last week nasa Isabela siya. May nabanggit siya sa tinatawag na Integrated Water Management Project. So kasi pag iniisip natin kapag pagbabaha lamang, ang unang pumapasok is flood control projects. Pero dapat sinasabi ng Pangulo na dapat synergistic yung mga proyekto. Actually, nung nandun nasa Malacanang press corps si DPWH Secretary Bonoan at si Yusek David ng DENR at saka si Nia Admin Gillian, sinabi nila dapat na magkakatugma o complementary yung mga proyekto ng mga ahensya na patungkol sa water management. So, ang dam, for example, hindi lang naman siya reservoir o imbaka ng tubig. So, it serves the purpose of irrigation and power generation among other things. Pero water impounding din siya para hindi magbaha doon sa mga low-lying area. So, that's one. So, yun po yung sinasabi ng Pangulo na kapag gagawa kayo ng project, hindi lang dapat single purpose, kundi multi-purpose. So, yan po ang ginagawa. So, isa sa mga directive ng Pangulo is yung pagdadagdag sa water impounding facilities, which among other things is a high dam or a low dam. Meron din namang catchment system na iba't iba ang design, whether for aquaculture, whether for saluhan lang talaga ng tubig. At tapos yung malaking component na nabanggit ko nga doon sa DPWH briefing sa Malacanang is yung flood control project. Naku, narinig ko, Maricel, yung tirada mo kanina doon sa mga nagtatapon ng basura. Diba, nakakainis? So, inaayos. Diba? Yun nga kasi actually, yun yung magiging reminder natin sa publiko pag dumating na po ang La Nina at nagsimula na pong bumaha. Actually ngayon, kaunting ulan lang bumabaha na. No? So, ang DENR, ang mga LGU, pati ang mga volunteer groups, araw-araw pong naglilinis, nagki-clear ng ating waterways, na mga estero po at na mga ilog natin, kiniklear nila of basura. Pero ang MMDA naglagay po ng trash trap po sa mga floodgate natin at saka sa flood management system natin para po masala yung mga basura. Pero kung araw-araw po o kahit araw-araw po nilang nililinis yung mga floodgate, yung mga waterway from litter, from basura, kung araw-araw din naman pong may nagtatapon sa hindi wastong lugar, wala pong mangyayari sa efforts, di ba? So yun po talaga yung magiging kumbaga main message natin na alam naman natin na medyo luma na yung ating drainage systems, yung ating flood control projects, pero inaayos po yan. But we can only do so much, kaya kailangan po talaga natin yung cooperation ng bawat isa sa atin. Oh, you see? Sabi sa inyo, wag na kayo nagtatatapon ng basura. Napaka-basic. Nakakalimutan pa natin. Nakakaloka talaga kayo. Okay. So, kanina, sinabi mo na nga yung mga long-term solution natin, yung mga infrastructure na dapat multi-purpose. And of course, meron tayong ginagawa na mabilisan, like yung nabanggit mo na sa response natin dun sa basura. Aside from that, ano pa yung mga immediate solution na pwede ring makatulong yung mga ordinary people bukod dun sa pagtatapon nila ng wasto ng basura? And ano-anong mga sectors ba yung tinututukan natin na pwedeng maka-experience ng malaking impact ng La Nina? Of course, inaasahan ko yung agri-sector. Ayan ulit.
Sige, unahin muna natin yung agricultural sector, no? So, sinabi naman, inamin naman ng Department of Agriculture na between El Nino and La Nina, mas nakakapinsala talaga yung La Nina kasi kung sa El Nino natuyo yung sakahan, natuyo yung pananim, pwede pang remedyohan yan whether maghahanap ng other source of water o magtanim ng mas heat resistant na variety ng halaman o ng pananim. Pero pag La Nina, once binaha na yung iyong sakahan, mahirap nang mag-recover kasi doon nga yung galing yung salitang delubyo, no, yung deluge. So mahirap nang ma-recover yan. So sa agricultural sector, ang tinuturo ngayon ay yung drainage water management system kung saan yung mga kanal na ginagamit para sa irrigation ay yun din yung magsisilbing outlet para sa excess water. Yung binanggit na naging effective na farming strategy, yung alternate wetting and drying technique na nagpataas actually ng yield kahit panahon ng El Nino, will also be used kasi yun yung mga nagtatrap siya ng tubig for a certain time tapos nire-release. So basically yung water management is ine-ensure na hindi masyadong maiipon yung tubig sa sakahan. Number 1, para hindi magbaha. Number 2, para hindi malunod yung mga pananim. Number 3, kailangan ding matutong gumamit yung mga magsasaka natin ng mga climate resilient na varieties ng mga pananim. Actually, sa Isabela din, sinabi ng Pangulo na yan ang pagtutuunan po ng ating researchers para po mas magkaroon tayo ng climate resilient varieties na mga pananim. Sa aspeto naman po ng ordinaryong tao, bukod po dun sa basura, ang magiging kalaban po talaga natin dito is yung pinsala po na dulot ng pagbabaha, ng landslide at saka ng mudslide. So ang importante po rito is number 1, alamin po natin kung saan yung pinakamalapit na lugar, kung saan tayo pwedeng lumikas kung sakaling tumaas po ang tubig baha. Number 2, kapag sinabi po ng ating mga opisyal, lokal na opisyal, lumikas na po tayo ngayon dahil tatama po o bubuhos po ang malakas na ulan, tatama ang bagyo in 24 hours. Kanina nga sabi nyo, napag-usapan nyo ni Ma'am Annalisa, pwedeng shorten, maging shorter yung time ng pagtama ng isang bagyo dahil sa climate change, di ba? So pag sinabing umalis kayo. Kasi ang nagiging problema po talaga is kapag sinabing lumikas na, hindi po agad umaalis kasi naintindihan naman natin na may bahay na ipinundar, may kasangkapan, ayaw iwanan. Pero mahalaga po talaga na sundin natin yung lokal na otoridad, lalo na yung mga nagbibigay ng disaster warning, dahil po posibleng buhay na natin at ng ating mga mahal sa buhay ang kapalit po, magiging kapalit kapag hindi po tayo sumunod. So, andyan na po yung paghahanda, pag-identify, yes. Medyo nag-choppy kasi. O kaya Ayun. Oo. Ayun po. So, pag-identify at pag-revise po ng ating hazard maps, importante po yan para malaman kung ano yung flood-prone at landslide-prone areas. Nandiyan din po yung pag-identify ng evacuation centers, pag-preposition po ng relief goods, ng health and non-health services, ng food and non-food supplies, which we already actually had a test case on nung dumating po yung Typhoon Aghon na unang bagyo po na tumama sa ating bansa ngayong taon. So we could say that we were prepared, but obviously hindi naman po natin maiiwasan na may damage to infrastructure at may casualties, pero pwede pa po talagang ma-minimize basta po magtulong-tulong po tayong lahat. Okay. Nako, pahabol lang, Asek. Of course, ngayon meron pa ring mga provinces na nakataas pa rin yung ating state of calamity. Gaano kadami pa din yung mga provinces na nasa state of calamity because pa rin of El Nino and of course, saka-price freeze pa rin sila, no? As of the last count, June 8 yung last report na natanggap namin, 432 cities and municipalities yung nagdeklara ng state of calamity. So may 12 whole provinces na nag-declare at may isang buong region which is BARM. So pag nagdeklara ng state of calamity, effective yan for 60 days. At may
price freeze unless i-extend. No? So pumapasok naman yung tulong sa mga nagdeklara ng state of calamity. So hopefully makarecover na sila at saka hindi na kailanganin pa na i-extend yung state of calamity nila. Sana. Okay. Sige, maraming salamat for joining us this afternoon, ASEC Joey Villarama. Tatawag kami every now and then. Makikibalita naman kami tungkol sa La Nina. Thank you. Maraming salamat, Mase. Maraming salamat sa pagkakataon. Good afternoon sa inyong lahat. Yan po mga kapatid, si ASEC Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Diretso na po tayo sa komento ng ating mga netizens. Of course, lahat tayo apektado ng El Nino at yung inaasahan natin na pagpasok ng La Nina. Ito mula kay Arden Clerigo Cornelio. Sabi niya, kailangan i-check kung mayroong mga butas ang bubong ng bahay upang ano't ano maging handa. Pangalawa, lililinis ang kapaligiran ng bahay. Inaalis ang mga bagay na pwedeng maimbakan ng tubig na maaaring pangitlugan ng mga lamok. Naku, maganda tong sinabi ni Arden kasi good reminder din ito sa atin na ayusin nyo na yung mga bubong ng bahay nyo kasi pagka umabot na po talaga yung bagyo, mahirap na dun pa kayo magsimula na mag-ayos ng bubong, no? Tsaka yung mga pangitlugan ng lamok, tama yan. Yung mga alulod, linisin nyo na, tanggalin nyo na yung mga bumabagsak na mga tuyong dahon dyan sa alulod. Kasi pagka hindi umagos ng maayos yung tubig, bibigat yung inyong bubong. Nako, baka masira, magka-problema pa kayo sa bagyo. Mike Santos, sabi niya kami po nag-iimbak na ng pagkain na pwedeng pang emergency. Mahirap na baka po matrap sa baha, pahirapan pa naman ang rescue minsan. Tama yan, yung mga emergency bag, lagyan nyo na ng mga ilang piraso ng delata, yung mga emergency na gamot, huwag nyo kakalimutan yan, at sabon. Huwag kakalimutan yun kasi kung minsan hindi na tinitake for granted natin yung hygiene. Napaka-importante ng hygiene kasi remember sa dumi nag-uumpisa ang leptospirosis. Pag kayo lumusong sa baha tas may ihi ng dagayan, nako, yari. Lenny Marquez, pagkatapos ng El Nino, La Nina naman. Baka po dapat tulungan ng mga magsasaka kung anong mas mainam na itanim sa panahon na ito. Kawawa po ang mga palay, dapa na naman yan. Yun, Lenny, yung binabanggit kanina ni ASEC Joey na nag-a-adjust yung Department of Agriculture kapag wet season, kapag dry season, ano ba yung mga pananim na pwedeng itanim ng mga magsasaka natin para kahit papado meron din silang pinagkakakitaan. Miles de la Cruz, sabi niya, nakakatakot yung La Nina lalo na pag sinabayan pa ng habagat gaya nung panahon ng Ondoy. Sana po handa talaga ang gobyerno natin at kapag may evacuation, lumikas na agad para hindi mapahamak. Tama yun. Kathleen Kate Belista Mesha. Sabi niya, sa akin po, inaayos ko ang aming mga gamit lalo na ang mga importante dahil binabaha sa amin. Konting ulan, tinatakpan ko din ang butas ng bubong para di kami tuluan at mabasa nang di magkasakit ang mga bata. Uy, maganda tong punto ni ni Kate lalo na kung kayo may second floor, third floor, yung mga important documents, kagaya ng birth certificate, yung mga kung ano mang mga titulo na hawak ninyo, make sure na nasa higher floor siya para hindi masira yung mga documents kasi ang hirap magpa-renew kapag nawala yan. Yung mga ID, passports, ilagay sa secured na area. Alan Mendez, sabi niya, paano po kaya ang mga estudyante niyan? Kasi unlike sa tag-init, baka kahit distance learning po, hindi magawa kapag matindi ang bagyo. Uy, magandang punto yun Kasi kapag ka nga naman bumabaha, kadalasan kasunod, brown out na. Although naka-hybrid pa naman tayo, meron din namang available na mga modules. So tingnan natin, baka naman kasama yan dun sa mga inihanda ng Department of Education. Jeneline Narciso, since sa tabi kami ng ilog nakatira, umaapaw siya. Ang ginagawa naming paghanda sa La Nina, dinadala na namin ang aming sarili at ibang kagamitan sa evacuation center para safe kami. Kasi iisa lang ang buhay ng tao, kaya dapat ingatan natin ito. May point naman. Meron pa tayong konting oras, babasahin ko na yung mga pabate ng ilan sa ating mga
listeners and viewers. Roberto Ignacio, magandang hapon sa iyo. Pakibati naman daw ang kanyang kaibigan na si Lance Chester Abenuman kasi kaarawan niya kahapon. Naku, happy birthday sa iyo. Present siya lagi, Pasay City na nanonood via Radyo 5. Naku, si Alex Fuentes, suki natin yan sa totoo lang. Pero nag-message na rin sa atin kanina. Raboy Bring, ay maraming salamat sa iyo ha. Raboy, Leonora Rances Cabiles, Marjan Mamot, Ramel Maluto at kay Aleni Hungko, maraming salamat po. Nako mga kapatid ha, mamaya samahan nyo kami alas 5:30 ng hapon sa totoo lang. 1PH Signal Channel 1. Kasama ko po dyan. Ay, wala pala si Jovi Francisco mamaya. Ha, si Gerard de la Peña ang kasama namin ni Chicky Vergel. Mamaya po yung alas 5:30 ng hapon sa 1PH. Pero maririnig nyo rin po kami sa Radyo 5 mga 5:45 po ng hapon hanggang alas 6:25 ng hapon bago ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako si Maricel Halili. Sagot kita. True na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5 True FM. Maging updated sa inyong mga paboritong teams sa PBA, NBA, Gilas, FIBA at